ang ginagawa ninyo. Oh, ito pa. Ito naman ay yung banat po ni BP Sara naman kay Claire Castro. Ito. Oh, ito. Ng umaga ginagawa ko siya at gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pansuporta ako kay Congressman Kito Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita, no, na protektado yun ng Constitution at lahat. Ayan, so sinusuportahan ni BP Sara Duterte yung sinabi nga ni Kiko Barsaga. Alam mo, tama talaga eh, di ba? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon eh. Kahit hindi niya gusto ko, sabihin mo sa kanya, I will protect you because that is your right. And as the president of this country, he will protect you. Alam mo, yan ang isang bagay na hindi maunawaan ng ibang, lalo na itong administrasyon na ito. Nakaliwat ka na ng pang-uusig sa mga pumupuna, bumabati ko sa kanila. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa side ng mga Duterte. Talagang kakasuhan ka kung ano-ano. Hindi ho eh. Alam nyo, napakalinaw ho sa batas niyan. Hindi dapat maging onion skin ang public officials. At tayo ay protektado ng Bill of Rights eh. Yung salita natin na pahayag ng ating saloobin. Ng Pilipino, merong karapatan na freedom of speech na ko. Yes, oo. It's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Magkipanami pa yung mga finailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na kayo sa ganitong estado sa aling bansa na hindi na nirerespeto yung Bill of Rights natin under the Constitution. Mama, ano po mensahe mo kay Yung mga taga-dahig po, pagka ini-interview po si BP Sara Duterte, wag po munang magsalita para mas malinaw po na naiintindihan yung sinasabi niya. Ito, nakikiusap lang naman po ako. Ha? Para kasi minsan pagka inuunahan pa natin yung sinasabi ni BP Sara, hindi po sinihan yan. Hindi, naalala ko kasi yung nung dating nanonood pa ako ng sine, tapos yung isasama ka nung kaibigan mong napanood na yung sine, uunahan niya yung nangyayari dun sa sine. Sasabihin niya, oh, tingnan mo, mababaril yan, oh. Oh, boo, baril, oh. Sabi ko, ikaw na lang manood. Oh. Tingnan mo, iiyak na yun, oh. Siya talaga yung killer, eh. Wag natin pong pinangungunahan para mas may paliwanag po kasi pagka sinabi nyo na, edi kayo na lang. Tingnan nyo, tumitigil tuloy si BP Sara Duterte. supporting kataganitan niya. Dahil sa steady nga breeder ng DRP. Breeder ang DRP. Kanila lang mo. Oh. Here kan gusto ipitagot. Jiyat. Sinagtatawanan ka ni Auntie Claire. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang ayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At sika pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So, nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung dalita. Yun, kahihiyan daw si Claire Castro. Hindi, totoo naman kasi mga kababayan. Grabe ho si Claire. Si Claire Castro ang pinaka-the worst na public official, especially na hinire dito sa sa Office of the President. Kasi nasa likod mo yung seal ng Office of the President. Tapos ikaw mismo ay ang gulo mong kausap,
wala kang tamang informasyon na ibinibigay, mali-mali, puro fake news. Tapos ang intensyon mo lang, siraan lang ng siraan ang mga Duterte, banatan lang ang mga Duterte. Which is, bit-bit mo yung seal of the president. Actually, wala namang problema. Kung vlogger ka, tapos banatan mo ng banatan ng mga Duterte, kalayaan mo yan. Huwag ka lang magpe-fake news dahil bawal ho yan. 'Di ba? Pero yung bumanat ka, mag-disagree ka sa mga opinion, walang problema yan. Gawin mo yan sa labas ng iyong opisina. Kaya lang, kung nandiyan ka sa opisina mo, tas ganyan ang mo, yung utak mo, naku po, may tawag dyan si VP Sara Duterte. Saray. Naman salit kaya tayo Ate Riharu. Oh yes, nagsabi ako sa kanya. Ulitin natin yung part na yun. Nakakabobo ng tao, yung kanyang sinasabi. Yan, nakakabobo. Yan ang sabi niya ni VP Sara Duterte kay Yusek Claire, nakakabobo. Totoo naman eh. Nakakabobo. Yung mga sinasabi ni Yusek Claire, pambobo lang. Diba? Alam mo, malupit itong administrasyon na ito. Naiintindihan ko kung ba't nila ginagawa yan. Para talaga i-distract ang tao. 'Di ba? Para talaga i-distract ang tao doon sa real issues na sana ay doon tayo nakamo-focus. Kaya lang, para ma-distract ang mga tao, gagawin itong ginagawa panggugulo nito ni Ante Claire. 'Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap